Ayan mga kapatid, ito na, live na tayo. So, ayan. Good morning! Yay! May mga pumasok na. Sige, so hintayin natin habang papasok yung ating mga kasamahan. Yung mga kaibigan nyo, sabihin nyo rin na pwedeng sumali at sumama sa ating live ngayong umaga. At kung meron kayong kape, pwede nyo ihanda at sabayan nyo kami na i-celebrate yung isang umaga na isang Sunday morning na relaxing. Buti na lang nandito si Sai, siya yung magdadrive para ma-enjoy ko yung kape. So kasama ko ngayon si ating area team leader sa North Luzon, si Kuya Sai. At nasa likod si Weng at yung si Lester at yung official mascot ng si Syra. May makikita po kayo sa likod na mukhang doll. Hindi po siya doll, tao po yan. Mukhang labubu pero mukhang mas mas hindi na masyado nakakatakot. Punchline ka doon. So check ko rin sa aking Facebook kung para ma-share ko rin sa aking mga kaibigan. So pwede nyo rin po i-share share nyo rin sa inyong Facebook page. Live na tayo. So live na ba sa inyo? Opo. Wow, buti pa sa inyo. Okay. So, kumusta? Shout out sa mga nakasama namin sa nakaraang mga araw. Maraming salamat ulit sa kila Mayor Divine ng Bacnotan, La Union, kila Sir JP at sa mga empleyado ng LGUs, mga volunteers at mga communities, mga barangays na ating napuntahan. Pwede nyo i-review sa mga hindi nakapanood. Napakasaya ng launching ng Biyahero. At after ng Bacnotan, ako rin napaisip na kung sana mas marami pang mga local government units na gaya ng Bacnotan. Halatang ramdam mo na nasa gitna at nasa puso yung kapakanan ng sambayanan. At isa yan sa mga dahilan bakit tayo umiikot para ipakita na i-highlight at ipakita na maraming mga Pilipino nasa pribado man o gobyerno, mga ordinaryong tao man o mga politiko na sinasabuhay nila yung diwang una sa serbisyo, huli sa benepisyo. Ulitin ko, mga kasama, mga Pilipinong sinasabuhay yung prinsipyong una sa serbisyo, huli sa benepisyo. At nakita rin natin yan doon sa Nueva Ecija, sa Cabiao, sa Gabaldon. Ordinaryong mamamayan na they took on yung pagbabago na inaasam-asam nila, yung change na inaasam-asam nila. Kaya sa inyo dyan, pwede rin kayo mag-comment, pwede kayo magpa-shout out, pwede rin kayong magtanong. Meron bang mga nasa puso nyo na gusto nyong ibahagi? Meron ba kayong gustong ipaabot sa ating mga kababayan na ngayon ay kasama natin sa ating traditional na ritual, yung kanilang tribo, pagdasal yung ating biyahe. At na pumunta rin tayo syempre sa southern part ng Isabela, dun sa Itiague, sa Cordon. We met volunteers, management team members, and most importantly yung
kasamahan natin sa Barangay San Fabian, yung nagsusulong ng zero illiteracy. Napaka-inspiring. Balikan nyo yung post ng GK on zeroing illiteracy, one barangay at a time. At paano nagsasanib pwersa yung mga magulang, yung mga guro sa public schools, yung barangay volunteers, yung barangay captains, capjes, at yung mga barangay literacy volunteers para tapusin yung illiteracy sa kanilang lugar. At nakasama rin natin syempre, shout out yung mga estudyante ng Isabela State University Etchage Campus. Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap. Natuwa kami sa inorganize ninyo na youth forum kung saan pinag-usapan natin yung mga bagay-bagay na para sa inyo bilang mga kabataan, ano yung mahalagang pag-usapan at mahalagang nabibigyan din ng panahon. Kaya sa mga pupuntahan namin mga probinsya, kayo rin, you are also free or you are also encouraged to also organize even small groups para bigyan din pagkakataon na kailangan nating i-celebrate yung mga ginagawa nyo rin na mga magagandang mga gawain, yung mga inuumpisahang pangarap, inuumpisahang mga proyekto sa lugar ninyo. At syempre, pumunta tayo sa Aurora. At duman tayo ng Quirino, sa Aglipay, sa Nagtipunan, at binaybay din natin yung imagine yung Sierra Madre. At tinawid natin yung Sierra Madre. Naging viral yun one time dun sa may isang bagyo, di ba? Na kitang-kita na nalusaw yung bagyo nung pumalik siya sa Sierra Madre. So, may magic talaga yung Sierra Madre na for the past hundreds of years it has been protecting many communities in many parts of Luzon, almost all of Luzon, kasi yung Sierra Madre, kung mapapansin nyo sa mapa, nag-umpisa siya sa Isabela, sa haba niya hanggang Quezon. Kaya yung mga bayan, munisipyo na pinoprotektahan ng Sierra Madre, patuloy nating ipaglaban na yung kalikasan na manatiling protektado at para ligtas yung ating mga sambayanan. Kaya naman, yun nga, naalala ko sa Nueva Vizcaya, malaking usapin yung pag-alaga at pagprotekta ng kalikasan. Kaya itong biyaheng ito, isang paraan para i-remind yung bawat isa na ano yung mga responsibilities natin bilang mga ordinary Pilipino. While we expect that from our national leaders, from our elected officials to do their job and mandate, but more importantly, kailangan din nating ipaalala sa ating sarili na tayo rin parte din tayo ng gobyerno at meron din tayong responsibility. So, kumusta? Sino ba nandyan? Maraming salamat sa panunood. Pwede kayong mag-comment kung meron kayong gustong itanong, meron kayong gustong isangguni, meron kayong gustong ipakumusta. Mukhang si Lester meron yatang gustong ipakumusta. So Lester, sino kukumustahin natin? Sabi ni Lester, kumusta daw kay Charlotte dyan sa Bicol. Alright. Sila bubo. Hopefully, kung maputol man ng internet, just stay tuned. Babalik lang din yan. So, si Mark Gomez, nanonood sa atin. Kasama sana siya, pero mukhang magbabas na lang. Kasi uso. Sobra na yung guwapo. Nagba-viral ngayon. No? Anyway, that would be a separate topic, but magandang pag-usapan nito. So, in fact, sa habang umiikot tayo, nakikita rin talaga natin yung mga kalsadang ginagawa
pagkagawa, kalsadang hindi maayos yung pagkagawa, mga flood control na mukhang walang kayang i-control. Kaya ang tanong ng sambayanan, may chance pa ba na mawala yung korupsyon sa Pilipinas? May pag-asa pa ba na tuluyang magbago yung Pilipinas na hindi na lang laging nasa headline yung corruption? Isang napaka-importante at napaka-malaking tanong na ang makakasagot lang yan si Sai at si Peng. At ewan ko kay Syra, may sagot din. Pero totoo po yun dahil ang sagot ay mag-uumpisa sa bawat isa. At sa pagbabalik tanaw noong ating biyahe, na-realize ko rin na yung corruption naging kultura na rin ng Pilipino. Habang gusto natin na may makulong, na may managot, pero wag nating kalimutan na tingnan din natin yung ating sarili, na baka tayo rin ay nagko-contribute doon sa culture of corruption sa bansa. Dahil yung corruption bilang isang sistema o kultura, parehas na rin yan sa magagandang ugali din ng Pilipino, gaya ng hospitality. Kilala sa buong bansa, sa buong mundo yung hospitality ng Pinoy. At yung hospitality na yan, na while we're so proud of it, and we are so proud of it, hindi naman yan bigla na lang nagising tayo na hospitable na yung mga Pilipino. It took time. It took so many years of continued practice sa bawat isa, sa bawat komunidad. It took a lot of also effort para maging siyang ma-ingrain sa ating pagkatao. And also yung environment, it also took a perfect environment so that an excellent culture like hospitality would thrive. Kaya yung corruption, while we want those who are guilty to of course to be penalized, but kailangan din natin suriin yung ating sarili, na nagiging parte ba tayo? Dahil yung corruption, kung meron diyang mga tao na nagnakaw ng bilyon-bilyon, nagnakaw ng sangkatutak, malamang nag-umpisa din yan sa piso. O kung hindi man pera, nag-umpisa rin yan sa pagnakaw ng oras. Nag-umpisa rin yan sa pagnakaw ng mga bagay-bagay na hindi para sa atin. At tayo, me included, no? Sa pagbabalik tanaw, nagkaroon ng mga panahon na siguro naging parte rin ako sa pagbuo niyan, including sa pag wala tayong ginawa, lalo na sa mga maliliit pa lang ng mga bagay. So yung kultura ng corruption, it starts with a person. It starts with each and every one of us. Bago siya maging kultura, maging system or systemic na problema, nag-uumpisa sa bawat isa. It starts with that decision na yes, gagawin ko. At also it takes practice. Una piso, naging 2 pesos, naging 5 pesos. Una, sige ko, kung sa opisina, sige ko ako ng isang coupon van, gagamitin ko, daling ko sa bahay kasi gagamitin for personal use. Starts with 1 coupon van, becomes 10, becomes 1 rim. It also starts with kahit isang minuto, isang oras na, kahit nasa official business tayo, official time, pero teka, wala naman nakatingin,
mag-ML muna ako or gagawa muna ako ng personal na gawain habang nasa trabaho. So it takes that first decision to do it and then practice, then eventually we see progress. Ay, pwede naman pala. We see progress na, oy, kaya ko na palang ganito kadami, ganito kadami. And progress will happen kung yung environment allows it. Kasi kung galing piso, na pigilan na sana, hindi na aabot 1 bilyon. Kung galing sa isang oras na ninakaw, hindi na sana umabot sa nagta-time in, pero umaalis, hindi naman nagtatrabaho. Or hindi pa oras, uuwi na, kasi ginagawa naman ng iba. So environment plays a crucial role sa pagpalaganap ng isang kultura. Gaya ng corruption. Na kung mismong tayo, sinasabi natin na, ginagawa naman ng iba eh. Bakit ako hindi pwedeng? So, most likely, yung mga nagnanakaw ng bilyon-bilyon, nag-umpisa yan din yan sa maliliit. At hinayaan din kasi sila natin na mangyari. Ginagawa naman ng iba eh. Ako din. Siguro kaya rin. So, yung environment plays a crucial role. At lastly, pag-rewarding. No? Okay to Una, wala namang pupuna at wow, kumikitang kabuhayan. And when it becomes rewarding, so nagiging cycle ng naging piso, tapos the environment allows it, naging rewarding, so nagiging 2 pesos and so on and so forth. In fact, nakakagulat at kahit paano nakaka-amaze na napaka-creative ng mga magnanakaw. Na pag hindi pwedeng ganito, gahanap ng ibang paraan. So, dahil sa patuloy na practice at nakakalusot at pinapalusot natin, tuloy nagiging silang napakagaling na sa kanilang gawain. Kaya mas lalo naging rewarding. Mahalaga yun dahil kung ang mga magnanakaw ay gumaling dahil sa sobrang practice, sobrang determinasyon, sa sobrang pagpupursige na gumaling sa kanilang craft. Sa tingin ko yung kabutihang loob at yung paglalaban din ng corruption, kailangan din nating una, kahit sa maliit na bagay, ituloy, pagpatuloy at i-encourage yung mga kasamahan natin na gumagawa ng mga bagay-bagay para labanan yung corruption. I-encourage natin. At patuloy tayong mag-practice. While we want na sana overnight mawala na yung corruption, pero malamang hindi mangyayari yun. Kaya huwag tayong kaagad ma-discourage dahil it will also take time. But it's worth it. It will be worth it. Kung nagawa ng mga magnanakaw na maging magaling sa kanilang kalakaran, tayo rin, mga ordinaryong mamamayan, will take time, will take some practice, but we need to make progress. And celebrate small rewards. Umpisa sa sarili natin, every time na naiisip natin na huwag gawin yung isang bagay na hindi maganda, huwag kunin yung bagay na hindi atin, huwag palampasin yung isang oras na dapat para sa in-interest sa atin, gamitin natin sa tama. Na yun din, let's celebrate those small victories. Pa-shoutout po sa Gaud Kalinga Jiki Kapitbayan, Barangay Karagsakan. Wow! Dingalan, Aurora. Maraming salamat po sa inyo dyan sa GK Dingalan, sa Aurora. Kay Joel Villegas.
good morning daw kay Ate Lorna Narbonita. Good morning daw kay Tito Dan. Sino kaya si Tito Dan? Sa Aurora talaga, tito kami. Oh, Tito. So, okay lang po. Wag lang tawaging Lolo. Okay pa yung Tito. Pero marami sa mga kasama natin tawag sa akin Kuya. So, pakiramdam ko mas lala akong bumabata. Kaya ang t-shirt ko, tingnan nyo, KD. Nakakatuwa na yung service, yung public service, yung serbisyong bayan. Ramdam na ramdam mo sa Baknotan. So malamang for sure hindi rin yung nag-umpisa na nagising na lang sila na ganun yung kanilang bayan. Trying to reconnect, but again, yes, thank you. Yeah, na-reconnect tayo. So ganun din, yung mga nakasama natin sa Cabiao, mga volunteers, shout out kay Ate Gladys, isang GK Youth volunteer natin. Nag-share sila doon sa ating gathering na nag-umpisa sila bilang beneficiaries ng Gawad Kalinga. Ang parents niya ay kapitbahayan ng GK, lumaki sa GK side pero nangarap. At ngayon, may nakapagpundar at nailabas yung pamilya nila sa kahirap. At yun, hindi naman yun nangyari overnight. So, ganun ang mga gandang gawa. Alas 12 ng tanghali. Totoo po yun. Alas 12 ng tanghali yung live natin bukas. Kaya kung meron kayong gustong meron kayong gustong pag-usapan, pwede nyo i-comment, pwede nyo kaming i-message sa Gawad Kalinga page. Kung meron kayong gusto ring i-kumustahin, sa mga nais bumili ng official, yung may gusto bumili na official stuff toy natin, pre-order pa lang, wala pang available. Pero yan. So bukas ulit magla-live tayo ng alas 12 ng tanghali. Hindi po gabi kasi kailangan din natin matulog. Alas 12 ng tanghali, susubukan natin bukas. Invite nyo rin yung mga kasama nyo na gaya ngayon, habang tayo ay nag-i-enjoy sa isang Sunday morning. Maganda yung panahon dito sa Nueva Ecija. Tayo magkakape. Saan na tayo? Sarap ng kape. So, we still have about 4 or 5 minutes to go. We'll make this short this time. And then we'll see you again tomorrow. At gaya ng nasabi natin kanina, review lang natin. Isang paraan para labanan yung korupsyon is for good people to do something. And it's for us na may natitira pang kumbaga kabutihang loob, na kailangan din nating magbuo ng isang kultura na papantay at dapat mas malakas sa mga hindi magandang nangyayari sa bansa. At una dyan ay yung palakasin natin yung kultura na una sa serbisyo, uli sa benepisyo. Kung sa English, first to serve, last to benefit. Sa mga pag may mga nabigyan tayo ng pagkakataon na tumulong, pagkakataon na mabigyan ng posisyon, pagkakataon na mabigyan ng leadership na opportunities, unahin natin, ipaalala natin sa sarili natin na unahin natin yung pagserbisyo at huli na yung benepisyo dahil at the end of it, tayo rin naman yung mas makikinabang at lalong lalo na ibang mga tao, and it will become more meaningful. Okay, so shout out sa mga nanonood sa atin. So kaway-kaway kayo dyan. Maayong buntag Kuya Eman Vitor, diha sa asa man kakaron sa Butuan. So sa atong mga kaigsuonan diha sa Visayas ug Mindanao, soon, very soon we will also
travel around Visayas and Mindanao. Hinaot nga magkita-kita ta, hinaot nga ato pog ma-highlight ang mga maayong nga mga kwento, mga storya, mga kaganapan dyan sa Visayas at Mindanao. Yung kwento nyo, yung kwento ng buhay ninyo at kwento ng biyahe ninyo. Dahil itong Biyahero ay ang hangarin natin ay ipakita at i-highlight yung biyahe ng bawat Pilipino. So, sa atong mga kaigsunan po diya sa Mindanao, labi na sa Maguindanao, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malapit na sa ating mga kapatid Muslim, malapit na matapos yung Ramadan. Wow, good job, congratulations. Sa ating ring mga kapatid dyan sa Visayas, lalong-lalo na sa Western Visayas, iikutin natin yan lahat, pupuntahan natin kung saan man aabot yung gasolina. Hindi natin alam saan aabot, pero sisikapin natin dahil napaisip din nga tayo na kung kailan pa tumaas yung presyo ng gasolina dahil sa giyera. Eto naman tayo, umiikot at pinupuntahan yung mga kababayan natin. Naniniwala tayo na kung hindi ngayon, kailan? At sa mga para sa iilan sa atin na may kakayahang lumabas at pupunta sa ating mga komunidad, gawin natin. Dahil matagal na naghihintay yung ating mga kababayan, lalo yung mga kababayang mahihirap, naghihintay ng pag-asa, naghihintay ng kahit man lang makasalamuha sila at marinig yung kanilang kwento at sila rin makipagbahagi kahit simpleng kape, kahit simpleng kwentuhan, dahil yan yung magbubuklod, patuloy na magbubuklod ng ating sambayanan. Again, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating live. Abagan nyo kami bukas alas 12 ng tanghali, Monday, sa ating sunod na live. Kung meron kayong mga gustong i-share, ibahagi, itanong, message nyo lang po. And again, sa muli, ito po si Kuya Dan ng Gawad Kalinga, nagsasabing Biyahero! Yeah. Ang biyahe ng bawat Pilipino. Maraming salamat. See you around. Walang iwanan. O ito, pakita na kayo yung ating mga mascot sa likod. Okay, maraming salamat. God bless.